Magandang umaga sa inyong lahat. Kami nga po pala ang pangkat 7 at ako si BJ. At ako si Jerry. At ako naman si Sam. At ngayong araw ay tatalakay namin ang review ng literatura. Ano ang review ng literatura? Ang review ng literatura ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik. Sa parting ito, may papakita ng mananaliksik kung paano ang mag-aaral ay konektado o pinapakita ang ganap na kaalaman tungkol sa mga kaugnayan na pag-aaral at mga paunahing idea na naglalahad ng mga impormasyon tungkol sa paksang tinalakay. Ayon kay Mongan Rallis ng 2014, ang review ng literatura ay hindi anotasyon ng sanggunian na kung saan ay binubuod ang bawat artikulo na binasa. Ang review ng literatura ay nakasulat ng pasulyap sa pangunahing sulatin. Halimbawa, aklat, website, ulat ng pamaalan at iba pa. Ang review ng literatura ay nagbibigay ng deskripsyon, buod at ebaluasyon sa sanggunian. Ang layunin ng review ng literatura ay ritikan na pagpapakilala ang kasalukuyang kalagayan ng panaliksik sa napiling paksa. Bagamat ang buod ng iyong binasa ay nakapaloob sa review ng literatura, dapat itong tingnan ng malalim higit sa simpleng pagbubuod ng mga profesional na literatura. Ito ay nakatuon sa mga espesipikong paksa ng interes kasamang kritikal na pag-aanalisa sa ugnayan ng bawat scholarly sulatin sa kasalukuyang pag-aaral. Sangkap ng review ng literatura. Una, layunin ng review. Magbibigay ng pundasyon ng kaalaman sa paksa. Kilalanin ang mga lugar ng mga unang mga scholar upang maiwasan ang pagkopya at magbigay ng kredito sa mga ibang mananaliksik. Kilalanin ang mga pagkukulang o gap sa pananaliksik, salungatan sa mga nakarang pag-aaral, ang mga katanungan na naiwan sa simula pang pananaliksik. Pangalawa, tapyaw na pagtasa sa paksa na pag-aaral. Pagpili na pagpapasya ng tiyak at limitadong paksa batay sa sumusunod na katangian ng mahusay na paksa sa larangan ng wika at kultura. Una, tiyakin ang paksa ay malawak sa interes ng mga mananaliksik at pagkakonsidera sa kapakanan ng paksa. Pangalawa, pagtitiyak na sapat ang materyales o sanggunian. Pangatlo, maliwanag na kategorasyon ng mga sanggunian na kasama ang pag-aaral. Importante na may reference para sa mga nalaman na paksang napili. Pang-apat, tiyak na posisyon, mga oposisyon at iba pang literatura na nagbibigay ng mga taliwas na argumento. Ito ay may dapat na alam sa mismong paksang napili o kaya sa mismong nalalaman ng buong paksa na ginawa dahil ito ang pakiki-argumento. Panglima, pagtatalakay sa pagkakaiba at pagkakatulad ng literatura sa iba pang mga literatura. Doon gagawin kung may babaguhin o idadagdag o may maliba para mas maging klaro ang lalaman ng paksa. Mga hakbang sa review ng literatura. Pagbibigay ng kahulugan sa paksa at sakop ng review. Dito po, kailangan na may malalim na kahulugan at malawak na pag-aaral at kailangan po ng sakop ng review ng literatura yung kahulugan nito. Pangalawa, tingnan ang katulugo sa silid-aklatan. Tiyak na may database at kagamitan upang matukoy ang mga sanggunian na may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral. Ang katulugo po ay listahan ng mga nilalaman ng isang aklatan. Kailangan po ito ay tinitingnan yung katalogo sa mga library o silid-aklatan. Pangatlo, pasahin at bigyan ng ebalusyon ng mga sanggunian upang matukoy ang kanilang kakayahan na tumugon sa pangailangan maunawa ng paksa. Ito ay yung mas kailangan nating malaman na kung naunawaan ba yung paksa mismo. Kailangan natin ng ebalusyon na para malaman natin na kung ano ba talaga ang naiintindihan ng iyong review ng literatura. Pang-apat at panghuli, analisahin, bigyan ng interpretasyon at talakayin ng mga natuklasan at konklusyon ng mga sanggunian ng iyong pinili. Ilang kumpensyon sa pagsusulat ng review. Pagbubuod. Ito ay paglalahad ng mga pangunahing ideya sa mga binasang literatura gamit ang sariling salita. Ito ay pinaikling version na original na teksto.
Nakatutulong ito na malaki sa manaliksik sapagkat idinidikit nito kung ano ang mahalaga at higit na mahalagang ideya sa buhat sa original na teksto. Pangalawa, pagpaparila o original na teksto. Ito ay mabisang metodo upang maiwasan ang pangungopya o plagiarism habang isasagawa ang review ng isang pag-aaral. Ang salitang o lingwahe na nagsasagawa ng pag-aaral ay iniugnay o nilalagay sa original na version. Ang pagpaparila ay kumpletong pagpapalit ng salita at hindi simpleng pag-ayos ng mga salita batay sa orihinal. Magagawa ang parirala kung ang ganap na intindihan ng nagsasagawa ng review ang orihinal na teksto. Pangatlo, direktang CP. Ito ang pinakamadaling kumbensyon sa pagsulat ng review sapagkat eksaktong kinokopya ng nagsasagawa ng review ang mahalagang detalye na nasa orihinal na teksto. Pang-apat, personal na komento. Ito ay mahalaga ring kumbensyon sa pagsusulat ng review sapagkat dito nabibigyan ng pagkakataon ang nagsasagawa ng review na pagtatahiin ang kaugnay na bawat literatura ng kasama sa pag-aaral. Panglima, kumbensyon sa dalawa o higit na naunang apat na pinanggit. Evaluasyon sa sanggunian. Ito ay bilang ng importanteng detalye o kailangan mo dapat na meron ka nilalaman ng isang ugnayan sa pagitan ng bagay na kung saan ay nagtatakda. Una, kasanayan at pinakadalubhasaan ng akda sa larangan ng pag-aaral. Dito ay nararapat na maraming karanasan o laging ginagawa ng may akda ang masusing pag-aaral upang ang akda ng kanyang ginagawa ay magkaroon ng mahusay at maayos na nilalaman. Pangalawa, argumento ng may akda na sinusuportahan ng anubersang ebidensya. Komento o opinyon ng may akda sa mga malinaw na pruweba ng akda at kailangan nilang itong panindigan upang mas maging malinaw ang pagiging tunay na mga akda upang sa gayon ay walang maisip na kung ano-ano ang mga magbabasa ng akda. Pangatlo, pagkiling ng mga may akda patay sa mga kasalukuyan na pananaw at mga pag-aaral. Ito ay pagdidepensa ng mga akda sa maling impormasyon na nilalahad sa akda ng iba. Una ay kailangan mong protektahan ang tunay na pananaw sapagkat ang pag-aaral ng akda at isa walang bahala o alisin ang mga malinaw na o alisin ang maling pananaw sa akda. Pang-apat, kakanyahan ng sanggunian ng mga mag-ambag sa higit na pag-unawa sa paksa. Dito, ang sanggunian ay malinaw na maintindihan at mas papalawakin pa ang kanilang nalalaman sa pag-aaral at mabigyan pa ito ng ibang pamamaraan sa kung ano ang kanilang natutunan sa paksa at sa gayon ay mas lumawak ang pangkaalaman at dapat kanilang pag-ambag ay nasa tama. Mga pamantayan sa pagsulat ng review ng literatura. Una, tukuyin ang paksa at inaasahang magbabasa nito. Dito ay mahalaga na isang-alang sa review ng literatura ang mga inaasahang magbabasa ng inyong pag-aaral. Ang matalinong pag-aaral ay nag-aagapay sa pangangailangan ng bababasa ng pananaliksik. Pangalawa, pananaliksik at patuloy na mananaliksik ng literatura. Dito ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at pag-iingat, subaybayan ang sinasaliksik upang masanay at maging dalubhasa pa sa mga sumusunod na babasahin at sinasaliksik. Pangatlo, magtala habang nagbabasa. Mabuti na ang magtala ng mahalagang impormasyon sa binasang literature upang sinasagawa ang pagbabasa upang makasiguradong detalyadong mailagay sa review ang mahalagang impormasyon. Maaari muling isulat sa papel ang mahalagang impormasyon at muling pagsasaayos at pag-iisip upang mas maayos at maganda ang pagtatala. Pang-apat, piliin ang uri ng review na nais mong talakayin. Masasabi na may sapat ka ng sanggunian para sa review matapos mo isagawa ang pagtatala ng mga mahalagang impormasyon habang nagbabasa. Panglima, panatilihin ang focus sa paksa ng pagtatalakay, subalit gawin itong higit na malawak na interes. Dito mahalaga ang focus sa pag-aaral, anuman ang uri ng review na napagpasyahan mong gamitin ng kaugnay ng iyong pananaliksik. Gawin ang sarili na interesado sa paksang ito
upang mas ganado at matuto sa mga nilalaman nito. Pang-anim, maging mapanuri at consistent. Dito ay bigyan mo o paninindigan ang iyong ginagawang review. Tinatalakay upang mas maging katanggap-tanggap ang mga nilalaman nito. Pang-pito, maghanap ng lohikal na struktura. Maghanap ng buong sistema sa ideological map o ag-uri. Ang mga elemento ay tumutukoy sa input at imbakan, paghahatid o proseso ng pagdadala ng impormasyon sa mga pangunahin. Pangulo, isaalang-alang ang feedback o tugon. Pangsyam, isama ang iyong kaugnay na pag-aaral sa maging objektibo sa gagawing ito. At pangsampo, maging makabago subalit huwag talikuran ang luma o nakaraang pag-aaral. At yun lamang po. Maraming salamat! Salamat sa panonood!